Hi guys! Magyaw-yaw tayo dito sa soon to be house. Soon sa mansion ni Rosana. Aakyat tayo dito. Dito tayo upo sa taas. Alam nyo, ang titigas ng mga ano dito. Yung mga tawag nito. Yung mga halublak. Hindi siya nababali. Hindi siya napuputol, kumbaga. Dito, pwesto muna tayo. Tapos, yung ating ay, sarap dito. Yung ating harapan ganyan, nakikita nyo. Yan. Bukid dito sa amin. Azad Kashmir, Pakistan. Ang Kashmir guys, mayroon din Kashmir ang India ha. Ganito din forma, malamig. Pero may boundaries. Bawal ka lumagpas sa boundaries. Pag lumagpas ka, di ka na makabalik. Ganun, maraming sundalo, mga army sa boundaries. Ayan. Pwede ka pumunta doon. Mag-tour-tour ka lang, mag-picture-picture sa mga army, sundalo. Well. Our topic for today is yung latest topic natin guys is may nabasa ako sa comments na kaanak pala ninyo, bakit di ka sumama Rosana? Hindi na ako sumama mga sis, hindi ako nakapagdala ng stand. Uy, mangangalay yung kamay ko. Hindi ako sumama mga sis kasi alam nyo, pag may patay dito, lahat ng mga kababaihan, isang kwarto lang yan. Ilang mga babae yan, siguro sabihin mo mga 100, 200, 300 na mga babae. Tapos mga lalaki ganun din, karami. So, lalo na pag mayaman ang mamatay, daming tao talaga, sobra. So, yun. Nanggal ko kong sinilas. Yun, hindi ako sumama kasi Balwarte yun ni number 1. Andoon, kalapit bahay nila. Kaya ayoko nang i-divorce na sila, diba? Lumalaganap yung mga chismis dito na divorce na, ganito, ganyan. Ayoko yung chismis. Ayoko yung pag-uwi ng mga in-laws ko, sabi nila, bakit hindi ka sumama? Hinahanap ka nila doon. Bakit daw dati pumupunta ka naman doon, ngayon hindi ka na pumupunta? Sabi ko, iba naman yung dating panahon saka ngayon. Iba na, hindi naman magkapareho. Galit sila sa lahat ng sa amin dalawa ni Ilyas. Nung pagkamatay nga ng mother-in-law ko, hindi nga siya pumunta dito eh. Yung lang niya, kapatid lang niya, tsaka yung mother, sumilip saglit, tapos umuwi agad. Hindi nga nag-stay ng matagal. Pero siya, hindi talaga siya nagpakita pagkamatay sa nanay ni Ilyas. So yun, ganun kagalit. Kaya, umiwas ako. Lahat ng mga tao, gusto akong makita. Hindi ako pumupunta sa mga ganun na ngayong panahon na hiwalay na sila. Iniiwasan ko yung mga chismis. Alam na dito, super. Kung sa atin chismis, grabe. Mas na dito. Gamit ang telecommunication, cellphone to cellphone ang chismis hanggang malubat ang cellphone. So mga sis, our topic is about sa latest video ko. So, yung mga sakit sa puso, ganyan yung ikinapamatay dito, kidney, hindi na nag-function daw, ganyan. Speaking sa sakit sa puso, ganito ang ginagawa nila. Kahit na-stroke na sila, so ang uso dito sa Pakistan para madugtungan ng buhay, bawat bara ng ugat, pinaopera nila, nilalagyan ng stent or stard. Ang tawag dito is stard. Yun ang tawag nila dito, stard. So yun, may isang tao dito na best friend Elias, nilagyan siya ng start, 2.
2 times na. Pero na-stroke pa rin siya. Sabi ni Elias, sinabi nila sa akin ako magpalagay ng start. Hindi ako magpalagay. Hindi talaga yung nagpalagay si Elias ng start para ano yun, maliit na wire para magtulak sa bara para ma-open ang bara sa puso. Sinabihan si Elias na magpaganon. Hindi siya nagpaganon kasi nga nag-observe siya sa friend niya na dalawa na nga yung nilagay na start operation, dalawang operation na stroke pa rin siya. So, useless lang din daw. So, ngayon, okay naman daw siya. Tapos, dito sa friend namin, ganun ang ginagawa talaga. Lahat ng mga tao dito, mga mayayaman, takbo sa hospital. Kasi kadalasan talaga dito, barado ang puso. Dahil sa mantika na ginagamit nila. Or, hindi naman siya mantika. May iba pa silang ginagamit na ipapakita ko sa inyo, yung baldi yellow na ano, parang butter siya na parang parang butter na pag initin mo magiging mantika, tapos pag ilagay mo sa ref ulit magiging butter ulit yung salan or yung curry. Yun yung bumabara sa ghee dito ang tawag sa amin, yung gawa galing sa kalabaw. Ghee ang tawag dito sa amin. Yun ang nagpapabara sa puso kasi yun ang ginagamit ng iba sa pagluluto. Yung kami naman, ang ginagamit namin is oil. Ayun, ni Elias gumamit nun kasi nga nakakapagbara sa puso. Napakaraming mga operation dito ng mga lalaki na barado ang puso, ganyan. Nagpapalagay ng start or stent ba yun? Grabe, ang mga mayayaman talaga. Ganun ang gawain nila para madugtungan ang buhay. Pero yung mga mahirap, wala. Stay lang sa bahay, kahiga lang, hinihintay kung kailan kukunin ng itaas. Ganun dito. Pag mahirap ka talaga, sobrang lungkot ng buhay. Okay lang, may pangbili ng pagkain, solved na. Pero yung pang-opera. Mantakan mo, isang operation yan ha, start or stent. 300 to 400 isang isang start. So, ganun yung gawa nila para madugtungan ang kanilang buhay. Bawat barado ng ugat, palalagyan ng start, itutulak yung bumabarang sa ugat, sa puso. So, yun. Pag mayaman ka naman talaga, matagal kang mamatay. Kasi may pera kang may pera kang pa-opera, pandugtong sa buhay mo. Pero kapag mahirap lang, stay ka sa bahay. Maghintay ka ng araw at gabi. Ganun dito, yung mga matatanda dito na may hihirap. Ganun. Malaking kaibahan talaga kapag mayaman, nakapag-abroad. Pero nag-abroad sila, napaka-wise nila gumamit ng pera. Sobra. Sila yung napakatalino, hindi sila materialistic na tayong mga Pilipino. Iba sa atin kung ano yung trending, kung ano yung uso. Sunod tayo sa uso eh. Dito, walang uso-uso dito. Wala dito yung mga bag, sapatos na mga branded dito sa bukid namin na may mga pera naman sila galing sa abroad. Wala talaga, napakagaling nila humawak ng pera. Kaya pagdating talaga ng ganyan, may sakuna, may pera talaga sila na pang hospital. Grabe, milyon-milyon lalabas ang pera pag nasa hospital sila. Lalabas ang pera, pero pag wala pang mga sakit ganyan, napakakuripot nila yan guys. Yung mga sausaw lang sila sa mantika, yung mga kari-kari, ganyan lang. Hindi uso dito yung mga merienda. Pag gutom ka, umaga kain, tanghali kain, gabi kain, yun lang. Tsaka tsaa, ganyan. Diba sa atin, pag gutom tayo, bili tayo sa tindahan ng ganito, ganyan, merienda, ganito, ganyan, wala. Dito sa bukid, wala ditong tindahan na mga ganyan. Pagdating ng 7 o'clock, sarado na lahat. Kailangan 5 or 6, mag-isip ka na, bibili ka na ng anong wala sa kusina, ganyan. Diba sa atin,
pag nagugutom tayo, saka pa tayo bibili dun sa tindahan. Bili mo nga ako dun sa tindahan ng aling ano ng ano, pansit canton, ganito ganyan. Ako dito guys, wala. Minsan magkikrib ako sa gabi ng ano, pizza or tinapay. Mababagot ka lang. Sa isip ko, sabi ko, isting yawa tong buhay na to. Gusto mo kumain ng ganito, ganito, ganyan, wala. Mainis lang talaga ako. Kahit walang ano sa bahay, walang prutas, ganito, ganyan. Eh, di ba may sugar ka? May sugar ako, minsan bumababa yung sugar sa gabi, nanginginig ka, kailangan mong kumain. Tapos ano, maggagawa ka pa ng prata. Tapos hindi ka nakapagsaing. Ako. Mabagot ka talaga, mainis ka. Kaya sa gabi, mayroon talaga akong kanin. Kapag bumaba yung sugar ko, rice to the rescue. Pagka nang walang ano stock sa bahay ng mga prutas, mga ganyan. Wala dito mga dilata. Ano sila dito? Mahaba ang buhay nila kasi wala silang mga instant food. Sa atin, maiksi ang buhay natin dahil sa mga instant food natin. Madali natin, dilata, noodles, ganun tayo eh. Para tayo mga Chinese. Dito iba sila, old tradition yung ano nila. Talagang mano-mano gagawin. Kapag gutom ka, magawa ka ng chapati. Ganun lang. Ulam, pag magawa ng ulam dito, isang kaldero talaga. Hanggang isang araw yan pag malaki ang pamilya. Pag maliit, isang 2 araw, ganyan. Ako kapag nagluluto ako, pang 2-3 araw. Kasi aksaya sa gas, nagtitipid ako sa gas. Yung chapati namin sa gabi lang yun at saka sa tanghali, yung apoy, yung ubin. Tanghali at saka sa gabi. Sa umaga, prata sa gas ako naggagawa. So this is it, our videos mga sis. Thank you. The summarize is, kapag mayaman, medyo mahaba ang buhay. Kasi maraming pera pang hospital. Kapag mahirap, nakaratay lang sa bahay, maghintay kung kailan kukunin. Ganun dito. Meron kami kapitbahay dito na ano, meron kaming ano, mga yung best friend ni Myra, yung 2 babaeng best friend ni Myra, nakaratay yung papa nila. So mahirap lang din sila. Ano na nahulog ba sa ano sa second floor, na bali yung balakang ata. So yun nakaratay lang na. Ngayon ano, problemado kasi hindi kumakain, nagsuka ng suka, ganyan. Nakaratay lang talaga siya. Yung iba na yan, pag mayaman, dalhin sa hospital, doon maghintay kung kailan matsugi. Yung latest namin namatay, doon sa hospital yung namatay eh. Kasi mapira sila, sa abroad sila galing lahat, magkapatid, mag-iina, doon sila nakabase. Mga anak. Yung sana pag makatapos yung mga anak ko, no, masuportahan man lang ako pang dialysis sa amin ni Ilyas, ganyan, mga gamot, masuportahan man lang. Kasi wala dito yung ano, yung ba yung lalapit ka sa government, hingi ka ng gamot, ganyan, libre. Wala dito sa bukid. Sa atin lang yun, merong mga ganyan, merong mga SSS, merong mga ano. Dito, wala ganyan sa bukid. This is it for our videos for today mga sis. Oh. Bye! Thank you for watching. Salamat. Subscribe our YouTube channel. Rosana Ilyas.
Thank you for watching and God bless everybody. Bye!